Magandang araw sa inyong lahat guys. Ngayon ay mayroong activity gagawin sila Libby ngayong araw na ito. Ito ay grade 2. Gaganapin ito sa Cecilio M. Saliba Elementary School. So ngayong araw nga pala guys ay Family Day. So nagtipon-tipon lahat ngayon dito ang mga magulang para i-celebrate yung Family Day. Pagdating nga namin dito guys ay hindi namin naabutan ang parade. Hindi ko alam kung mayroon ding parade. Pagdating namin dito ay nag-uumpisa na guys. Kumakanta na sila ng flag ceremony guys para uumpisahan yung programa. Marami sila ngayong activity guys. Ngayon lang ito na ulit simula nung nag-pandemic. Ang tagal na ulit dahil parang grade 3 pa lang ata noon si Gia. Tapos ngayon si Gia ay grade 8 na, tapos ngayon lang na ulit ang Family Day dahil nga dumaan yung pandemic. Kami nga pala dito ay team blue kami guys. Bawat level ay mayroong color. Kung makita nyo dito guys ay iba't ibang kulay ang mga damit namin dito. Yun ay by level. Kaya sana guys ay panoorin nyo itong video na ito hanggang dulo. At huwag nyong i-skip ang ads nito. Parang tulong nyo na rin yan sa akin guys. At sana huwag nyo rin magkalimutan mag-like. Kung bago ka lang sa aking mga video, mag-iwan ka ng mensahe para sa sunod kong mga video ay ma-shoutout kita guys. Kung bago ka lang sa aking page, i-subscribe mo ang aking page para maging updated ka sa lahat kong mga posts. At huwag kalimutan i-click ang bell button para pag post ko ay ma-update ka kaagad. At shout out dyan sa Davao, Agusan del Sur. Shout out sa Zamboanga del Norte. Kung sinong taga Zamboanga dito, paki-comment nga kung saang barangay ka. At sino yung taga Davao dito, paki-comment sa baba kung taga saan ka para sa sunod kong mga video ay ma-shout out kita. Kaya halina kayo guys, samahan nyo kami ditong magsaya sa Family Day para mag-enjoy naman kayo guys. Ang daming ganap dito dahil marami silang palaro. Ayan, kung nakita nyo guys na nasa taas ako banda, ayan ay umakyat ako dito sa may puno. Kaya kitang-kita ko sa baba. At pagkatapos naman ay binalikan ko yung mag-ama dahil hindi naman sila sumili. Sumasakit ang kanyang tuhod. At dito ay nakabili siya ng UK na kulay blue dahil kanina ang kanyang damit ay kulay itim. Kaya sabi ko, ang damit mo ay kulay itim. Kaya lumabas pala siya guys, ay naghanap siya ng damit. Kaya team blue na kaming tatlo. Buti na lang hindi halata ang aking marka sa aking mukha. Parang may marka siyang kamot sa helmet kahapon nung pag-alis namin. Hindi ko pa pala yun na-upload, siguro mga maya-maya siguro dahil idadaan ko rin yun sa pag voice over dahil hindi ko rin yun maipost agad-agad dahil may tugtog sa SM kahapon. Kaya i-voice over muna ko yun para hindi tayo ma-copyright guys. Ang unang laro nga pala ngayon guys ay paper dance. Buti na lang hindi kami nakasali dahil kung nakasali kami, ewan ko, hindi yata kakayanin ng isa kasi yung iba kinakarga nila yung iba. Siya nga pala guys, itong suot ko nga pala ay damit ito ni Libby. Buti nagkasya ito dahil kung hindi ito nagkasya, wala kami ngayon dito. O diba? Stretchable kasi siya guys, kaya nagkasya siya sa akin. Ang nagkaiba lang yung damit ng isa dahil may print sa harapan. Kaya sabi pala man ng mga teacher ay pumunta ang bawat level sa gitna dahil ay simula na nga daw ang laro. Ito na nga guys ang paper dance na sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan, panoorin nyo dyan guys ng mabuti dahil yung iba kinakarga nila yung misis nila at saka yung anak nila. Kung nagkataon, kung kami din ang naglaro, ewan ko lang dahil pilay na yung isa. Ang ganda talaga sanang sumali dito guys sa mga ganito kasi hindi talaga ako nagpapatalo. Dahil noon guys, nung sumali din ako ng Family Day, ay ang dami kong naiuwi ng premium nakuha ko dahil sinalihan ko lahat yung mga activity noon. Tapos ngayon ay hindi ako makasali dahil nga ay pilay ang isa, masakit ang kanyang tuhod, tapos payat
pa. Nakakahiya naman kung ako yung magkarga sa kanila, baka mamaya ay hindi makapokus yung iba, ay baka pagtawanan kami dahil baliktad. Yung lalaki ang magkarga sa babae, tapos kami yung maiba, ako yung magkarga sa isa at kay Libby. O diba nakakaiba yun? Kasi ang paper dance guys ay paliit ng paliit yun hanggang sa hindi na magkasya ang iyong paa sa papel. Kaya mahirap talaga kung kailangan mo talaga ay kargahin. O diba guys, napanood nyo ba yan guys? Kung gaano kahirap. Ang sarap nga sana talagang sumali dito, kaso lang bawat grupo, bawat pamilya ay tatluhan talaga guys. Kung mayroon kang anak, pwedeng dalawang anak, isang tatay. Kung magpamilya kayo, paano kung malaki ka tapos yung babae din malaki? O diba? Ang hirap. Kaya sortihan na lang talaga dito kung makapasok ka sa final. Yung iba nga ay nagtalo pa dahil yung ang sabi ay ang kanilang paa ay nakapatong daw sa papel. Dahil bawat level guys ay kanya pinagbaliktad ng principal. Ang halimbawa ang grade 1 hindi pwede mag-judge ang teacher na grade 1, so pinagpalit yun ni teacher para walang dayaan. So ayan guys, panoorin yung maigi, diba? Napakahirap. Natalo nga rin yung anbuti dahil habang nagbibilang si teacher ay ang kanyang paa ay nalalaglag. At ito namang kasunod guys ay talentadong family, at ang galingan nitong sumayaw nitong mag-ina. Nag-speech din dyan ang mga visitors guys. Ayan ang asawa ni J. Colum. Bilisan na lang natin ang pagbati. Pero syempre po, hindi pwedeng wala po kami sa araw na ito. Kaya po bilang representative na rin po ni... At pagkatapos nga magsalita dito ang mga visitors ay ang sumunod naman ay itong pangalawang talentadong family guys. Parang halos puro sayaw lang yata ang ginawa dito ng mga contestant dito guys. Kailangan kasi bawat level ay mayroon kang representative na bawat level. Yung mga visitor nga pala guys ay nagbigay sila ng papremyo sa bawat mananalo. Nagbigay sila ng tigwa 1,000 sa bawat manalo dito guys. At ang susunod naman guys ay panoorin nyo guys. Ito ang napakaganda. Lahat nga pala ngayon ay ang susunod lahat puro teacher guys. Ayan, sasayaw yan sila lahat guys. At nakakatuwa naman tong sa gitna yung naka-floral na red na dress ay buntis. Nung kailan lang hindi ko nakita na payat pa yan siya. So ngayon malaki na yung tiyan niya at malapit na rin siyang mga anak guys. Nakakatuwa tingnan yung mga teacher. At yung instructor nila ay teacher pa yan ni Gia nung grade 6 guys. Napakaganda. Lahat yan ng teacher ay sumayaw. Pati principal kasama ding sumayaw. Ba, ang ganda ng performance nila guys. Tapos yung damit nila ay pare-pareho. At tingnan nyo na rin naman ang likuran ko. Lahat ay nakabideo sa mga teacher. Ang galing kasi sumayaw ng mga teachers. Tapos plus ang tugtog pa nila ay napakaganda. Banat lang si buntis na teacher guys. Malaki na ng tiyan niya guys. Nung kailan lang nakita ko siya, wala pa yung laman yung tiyan niya. Tapos ngayon malapit na siyang manganak. Dahil nung grade 1 pa lang si Libby ay doon kami nagtatambay sa fishbowlan, ay lagi yan siya nakain ng fishbowl. Flat pa yung kanyang tiyan. So ngayon nakita ko, nagulat ako guys. Malapit na siyang manganak. Napakalaki na ng tiyan niya guys. Nakakatuwa tignan. Mga kilalang pala tong mga judges nito guys. Taga barangay lang din ang mga judges. Barangay Paskamuan. Hindi na nga pala namin tinapos dito guys ang family day dito guys. Dahil nagugutom na kami guys. Ang kinain ko kaninang umaga ay oatmeal lang. Pagkatapos umalis na kami. Hindi na nga rin ako naligo. Nag-half bath na lang ako guys. Kaya si Libby ay panay ang hingi ng pagkain dahil oatmeal na lang din ang kinain niya guys. Tapos ako din parang nakaramdam na rin ako ng gutom, kaya nag-decide kami umuwi na lang kami. Tapos sabi ng isa babalik na lang tayo mamaya, pero sa kalagayan ko ngayon guys ay inaantok na ako sa pagbo-voice overs. Parang gusto ko na rin matulog guys. Malamang hindi na to makabalik mamaya dahil inaantok na ako guys. Ganon talaga yun guys pagkatapos
pagkatapos kong kumain, inaantok ako. Kunti lang naman yung kinain ko pero hindi ko alam. Maaga naman akong natulog kagabi. Nagising nga lang ako ng masyadong maaga tapos nakabalik ako ng tulog at ang buong akala ko nga ngayon guys ay ngayon ang Christmas party nila. Sabi ko kay Libby, hala Libby, umaga na. Christmas party mo na. Tiningnan ko ulit. Sinek ko yung kalendaryo. Abay, 14 pa lang pala. Hindi pala 15. Bukas pa pala ang Christmas party ni Libby. Kaya sabi ko, ibig sabihin ngayon pa pala ang family day. Kaya sabi ko kay Libby, abay tumayo na maligo para makapagbihis ay pupunta tayo sa family day mo para makita naman tayo doon at makapagpirma na rin doon dahil mayroon doon guys na kailangan isulat mo yung pangalan mo kung anong level ka tapos kung ilan kayo sumali sa Team Blue sa room ng grade 2. Kaya doon yun malalaman ni teacher kung ilan yung grade 2 ang sumali. Actually guys, hindi naman talaga ako surely na pupunta sa family day dahil hindi kami ready guys. Wala kaming mga damit. Ura-urada na lang ako naghanap ng damit. Buti na lang at may nagkasya sa akin. Magandang araw sa inyong lahat guys. Ngayong araw ay Christmas party na ng mga bata. Pahirapan ang pagpasok namin dito sa guard dahil may nangyari nga pala dito sa school na nakawan. So hindi namin alam. Buti na lang may dala akong ID at nakapasok ako dito sa loob ng school. Iniwan ko yung ID ko sa guard dahil yun na daw ang patakaran nila sa school. Kailangan mo mag-iwan ng ID para malaman nila kung sino-sino yung pumapasok sa school. So hindi ko alam guys na may nangyayari pala dito sa loob ng school na nakawan. Ngayon ko lang din nalaman na pinag-usap-usapan dito ng lahat ng mga kananay na may nakawan nga daw dito, ninakaw daw yung bag ng teacher. So nandoon naglalaman lahat ng mga ID ng teacher. So pagdating nga namin dito sa room nila Libby ay nag-umpisa na guys. Nagbibigay na si teacher ng mga exchange gift ng mga bata. So kay Libby kanina nakita nyo guys na pinakita niya sa akin kung ano yung nabunot niya guys. Nakakadismaya lang dahil hindi lahat ng nanay ay nakapasok dito sa loob ng school, dito sa mismo sa room ng grade 2 dahil nga doon sa nangyari. Buti na lang ako always ready ako. Kahit saan ako nagpupunta ay dala ko ang aking ID. So nung sinabi nila na pwede daw pumasok basta may ID iiwan sa guard, ayun dali-dali akong pumunta doon para makapasok. Ang tagal namin sa labas naghintay dahil nga hindi papasukin yung mga magulang. Kaya alit na ako nakarating dito sa room nila Libby. Patapos na to sila guys eh. Tapos na yung Christmas party nila Libby. Nagbibigay na lang si teacher ng mga gift ng mga bata. At maya-maya nito guys ay pinapakain na ni teacher yung mga bata lahat dito. Dahil mayroon pang second batch nito guys. Dahil yung ito sila Libby ay pang umaga. Tapos pagkatapos nito nila Libby ay susunod naman yun ang panghapon. So ayun guys, nakakawa ng mga bata hindi kasama yung mga magulang kasi siyempre nag-effort yung mga magulang magpaganda tapos hindi lang man nakapasok sa room. Kung makita nyo dito guys, maya-maya ay iilan lang talaga yung mga nanay dito na kasama dito sa loob ng room dahil pahirapan ang pagpasok sa guard. At ang saklap pa dyan, yung mga bata walang kasama din ng magulang. Marami dito walang kasamang magulang. Hindi talaga katulad noon na free kang pumasok sa loob. Nagsimula lang to nung pandemic tapos ngayon parang hindi pa talaga as in free ka dito sa loob dahil marami silang bawal. So ang nakapasok dito iilan lang talaga kami guys. At ako naman dito wala akong ambag na pagkain guys dahil sabi ko nga kay Libby noon kasi yung Jollibee na in order pauwi na lang kami ang Jollibee hindi pa dumating. So pinagbutuhan nga namin dito ang kung ano yung gusto ng mga bata. Pinagpilian yung dalawang Jollibee or McDo. So hindi yun naitupad, walang sumasagot doon sa butuhan. Pagkatapos nung nagbutuhan naman na magdala na lang mga sariling mga pagkain ang mga bata doon, maraming bumuto. So nag-suggest naman ang president namin kung sino yung gustong magdala doon sa school ng pagkain. Ang mga magulang
mag-share ng pagkain, pwede magdala. So ako dito, wala talaga akong ambag. At umalis rin ako sa bahay ay wala rin akong kain. So gutom na ang person. Buti na lang si teacher. Sabi niya, "Mami, kain ka dito." Ayun, wala nang hindi na ako nagdalawang isip. Talagang kumuha na ako ng paper plate, kumain. Kinapalan ko na ang aking mukha para hindi ako magutom. At mayroon pa akong dalang pagkain pag uwi sa bahay, guys, dahil ang sabi ni teacher ay dadalhin daw lahat ng natirang pagkain para walang maiwan dito dahil may kasunod pang second batch nito. So lahat kaming mga nanay doon sa loob ay nagdala kami, guys, at nakadala pa nga ako ng isang balot na tasty. Thank you doon sa may-ari ng tasty. Nakadala ako ng isang balot dahil sabi ni teacher, "Mami, dalhin mo yung isang balot na tasty kasi hindi pwede mag-iwan dito ng pagkain sa room dahil mayroon pang kasunod." Kaya sabi ni teacher, hanggang 10 o'clock lang tayo. 2 oras nga lang pala sila libi dito, guys, sa loob. Kaya sabi ni teacher, magmamadali na tayo dahil mayroon pang second batch. Ang second batch nga pala, guys, ay naghihintay sa labas ng room. Kaya kaming mga nanay ay dali-dali kaming nagligpit ng mga kalat ng mga bata dahil ang daming kalat ng mga bata, guys. Kaya nung pagkatapos namin magwalis ay pumasok na nga ang second batch. Hindi pa nga kami nakalabas lahat, pati si teacher hindi pa nakalabas. Pumasok na yung second batch. At hindi na rin kami nagtagal sa school at umuwi na rin kami kaagad. At pagdating ko nga dito sa bahay ay si Gia ay nag-aasikaso na rin sa kanyang sarili dahil mayroon din silang party ngayon sa school. Sabay-sabay nga lahat ang party ngayon dito sa Gentry, guys. December 15. Pagdating ko dito sa bahay ay nakaligo na si Gia at ang pangit ng kanyang suot. At sabi ko sa kanya, palitan mo yan dahil pag yan ang sinuot mo, huwag ka nang umalis ng bahay. At tingnan nyo naman, guys, yung suot ni Gia. Gusto niya yung pantalon, yung malaking buka, yung bandang binti. Ayaw ko, guys, kasi pangit. At tiningnan ko nga rin yung kanyang gift dahil teacher yung nabunot ni Gia. At tingnan nyo naman, guys, kung gaano laki nito, guys. Teacher ang kanyang nabunot, bumagsak pa sa salamin yung tubigan ni Libby. Akala ko nabasag yung aming glass sa lamisa. Buti na lang hindi nabasag. Sayang naman kung mabasag ito. At ito namang gift ni Gia, napakalaki nito. Magkano ngayong halaga ng gift nila, Gia? Maricel? Magkano ngayong halaga ng gift ni Gia? 150? So ayan, guys, 150 ang halaga ng kanyang gift para kay teacher niya. 2:00 ang time ng kanilang Christmas party sa mga grade 8. Pero 12 pa lang ay umalis na si Gia dahil sila pa daw ang magde-decorate sa kanilang room. Kaya sabi ko sa kanya, ilang oras kayo doon? Sabi niya ay maghapon. Sabi ko, bakit maghapon kayo? Ay sila Libby ay 2 oras lang. Sabi niya hindi daw siya sure. Kaya sabi ko, wag kang magtagal sa school. At binuksan ko naman itong brown na backpack. Akala ko ay sa kanya. Hindi pala. Magkabilaan ngayon, guys, ang Christmas party ngayon sa school. At ito namang si Maricel ay nagkikwento sa kanyang sugat sa tiyan dahil ang kanyang stapler sa kanyang sugat ay kinakalawang. Ang sabi ko sa kanya, hindi naman siguro yan kalawang. Baka bakas lang yan sa betadine. At sinabi niya rin sa akin, dahil naligo nga yan siya, guys, ay nagdugo daw ang kanyang sugat-sugat. Sabi ko sa kanya din na lagi mo lang bubuhusan ng alcohol para hindi siya mag-infection dahil pag nag-infection yan, guys, hindi naman siya nagkulay red. Yung namamaga, hindi naman siya dahil lagi ko sa kanya sinasabi buhusan niya ng alcohol para hindi nga mag-infection. At pagkatapos nga niya, guys, maligo ay alam nyo na, kilay is life. At ito naman si Libby ay mayroon siyang nakuhang sticker. Bigay nga pala ito ni teacher. Binigyan sila lahat ng sticker, lahat ng mga estudyante. Ayan, binigay sa kanila. Parang pamasko yata yan ni teacher. Yan lang ang natanggap niya kay teacher. Ngayon ko nga lang pala napansin, guys, ang braso ni Libby ay mayroong kalmot ng pusa. Hindi siya nagsabi sa amin. Nung isang gabi pala yan, kinalmot siya ng pusa. Pero yung pusa naman yun, guys, ay alaga naman yun. Tinanong ko nga sa kanya kinumagahan kung saan galing itong sugat at hindi pa nga siya sumasagot nung tinatanong ko dahil takot nga siya
siyang mapalo. Pero bandang huli ay sinabi pa rin niya na kinalmot nga daw ng pusa. Sabi ko, hinugasan mo na ba yan? At ang sabi naman niya, hinugasan. Tinanong ko rin siya kung binuhusan niya ng alcohol. Hindi ko rin sure kung nilagyan niya ba ng alcohol, guys. At pagkatapos nga pala nito ay si Gia naman ay nagpakilay sa kanyang ate. Magaling nga pala ito magkilay si Maricel, guys. Kaya kung sino yung gustong magpakilay, pumunta lang kayo dito at handa siyang magkilay ng lahat ng kilay nyo. Marunong talaga yan siya mag-shape ng kilay, guys. Pasalamat na lang talaga na nandito pa si Maricel, guys, dahil mayroong taga-makeup. Sanay na talaga si Maricel mag-makeup sa kanyang sarili. Kahit sa kanyang kilay ay siya lang din ang nagkikilay sa kanya sarili. Kaya dapat ito, ang applyan niya ay makeup artist, guys, dahil sa kanyang sarili, marunong siya, magaling siya. Pero hindi ko nga alam kung mag-apply to ng makeup artist ay papasa. Dahil ang sabi niya sa akin ay magaling lang daw siya sa kanyang sarili. Pero hindi pa niya na-try mag-makeup sa ibang tao kung anong kinalabasan. Dito nga sa kilay ni Gia ay medyo nahirapan siya dahil sabog-sabog kang kanyang kilay ni Gia. Sabi ko nga sa kanya ay i-shave muna niya para makuha yung saktong hugis ng kanyang kilay. Hirapan ka mag-shave nito. Tumingin daw dito, Gia. Nakita mo na yung ano? Sabi, palitan niya pantalon eh. Palitan pantalon, oh. Ang pangit-pangit yung sa baba, parang ano eh. 1980s pa yun, ang bill na hindi yan. Palitan mo yung pantalon dahil yung binigay ko sa'yo, stretchable yun. Tawa-tawa dyan. Anong ayos? Yun na nga ang suotin mo dahil ano yun? Natatakpan yun pati pusod. Takpan mo to. Patingin ang kilay mo. Lumapit ka nga dito sa akin. Dali! Magaling yan si Ate Maricel eh. Hi guys. Patingin dito. Hindi nga. Ganun sa idea nga. Yung isa, parang hindi pantay ah. Di O, mo mas pantay, mas di maganda naman yung pantay kilay ko. mas maganda yung ano eh, yung isang kilay. Palitan mo yung pantalon mo. Huwag kang lumabas ng bahay kung hindi mo palitan yung pantalon mo. Ganyan yung mga pantalon namin dyan, ganyan yung mga pantalon namin noon. Pantalon ko pa yan noon, ang pangit. Buksan mo nga ilaw, Maricel. Ang pangit, guys, oo. Makapalong og suga. Pantalon ko pa yan, ano pa yan, anong year pa yan dinala ko dito? Di pa ako pinapanganak. Parang 2000 pa yan eh. Anong 2000 pa na yan? Palitan mo yung pantalon mo. Palitan mo yung pantalon mo. Dahil ang pangit ng pantalon mo. Ganda ng buhok mo. Ayusin mo yung bag, ha? May magandang bags. Ngayon ko lang yung nakita ma. Tinatago ko lang yan. Bye-bye guys. Maricel, nakukuha. Hello guys, ito nakuha ko sa gift sa school. Headphone. Headphone, pero may light dito sa itaas. Ayan, rechargeable nga pala yan siya, guys. Ayan ang nakuha niya. Layo, konti. Ayan. Talabi ah. Good morning, guys. Gagawa pala tayo ngayon ng fried chicken dahil party ngayon ng mga kapitbahayng Marites. Hugasan lang natin tapos imamarinate lang natin.
Naan yung cellphone. So, ayan na lahat guys, na hugasan na natin lahat. At i-marinate lang natin. Meron tayong kalamansi at saka ito. Lagyan natin maraming paminta. Laglag pa. I-marinate lang natin to. Yan, pigaan lang natin to para i-marinate natin. Para manuot yung bango ng ating kalamansi. So bukas guys, mayroon naman kaming party. Itong party ngayon gaganapin ay dito lang sa aming magkakapitbahay. So, ako ang naatasan magluto ng fried chicken. Ambagan nga pala ito, guys. Ayan. So, mahaba-haba ang oras natin ang pag-marinate nito dahil mamayang hapon pa naman gaganapin. At mayroon nga pala akong nakababad na pansit malabon. Kanina pa to nakababad.